Ang ating pong nilalakaran taon, yung taong 2020 na ngayon po ay ating nilalakaran, ay ilang mga araw na lamang o mahigit isang buwan na lamang, ito ay magtatapos na at ito'y mapapalitan. Ngunit alam naman natin lahat, whether kakristyanuhan o hindi man, ang taong 2020 na ngayon ay ating nilalakaran pa rin ay isang taon na kung saan ay hindi natin malilimutan. Napakaraming mga napakahalagang alaala ang nangyari sa panahon ito na lahat ito'y magdudulot sa atin ng tinatawag na hindi ganong kadaling paglimot. Yung mga mahihirap na karanasan, yung mga pagsubok, yung mga dangers na ating naranasan sa ating buhay na kinaharap nating lahat, Kristiyano man o hindi, yan po ay mga bagay na kusa ay talagang pipintal na sa ating alaala. Gaya nga ng binanggit ng mga nakaraan, na itong pangyayaring pandemyang ito, yung isang napakalaking pandemya at mas malala pa na nangyayari, yung sa tinatawag na Spanish flu. Halos daang taon na nakalilipas, pero ito'y patuloy na naalala at isinasama doon sa mga balita dahil nga po ito'y isang pangyayari na hindi nalilimutang kara-karaka. Pero bagaman tayo ay nakaranas sa taong ito ng kabigatan sa ating buhay at hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi maging sa spiritual, ang Diyos naman ay patuloy na tayo inihanda. Kasi kung matatandaan ninyo, noong 2019, yun yung panahon, December, yun yung panahon na kung saan ay binibigay ng Diyos yung pangitain para sa Iglesia. Yung tema na ating lalakaran. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay yung nakatala dito sa atin na sinabi sa Hebreo 4:14, holding fast to our profession. Na ito'y napakahalaga na naikintal sa ating puso at isipan at nagpahayag tayo ang mga pastor ng maraming mga paalala kung paano ang ating pananampalataya ay mapatatatag. Dahil nga dun sa ating pinagdaanan ngayon na kung nagkataon ng ating pananampalataya ay mahuna, maaaring kabilang tayo dun sa mga nakakilala o mga Kristiyano na kung saan inawala bunga ng tinatawag na karanasan ngayong taon na ito. Sabi sa Hebreo 4:14, yaman nang tayo may isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pananampalataya. Bagaman ang paalalang ito ng ating Diyos ay hindi lamang sa panahon na may pandemya, ito'y bahagi na ng ating buhay Kristiyano. Ngunit ito'y naging napakahalaga sa mga panahon talagang mapanganib. Kaya salamat sa Diyos sapagkat nauna na yung kanyang paalaala sa atin sa Iglesia sa Kabuuan patungkol sa ating pagiging matatag sa pananampalataya dahil nga marami tayong pagsubok, marami tayong tukso na nadaranan sa ating buhay at isa nga po rito yung ating karanasan ngayong taong 2020. Alam niyo po sa aking buhay at alam ko halos lahat tayo, ito lamang yung taon na sa buhay ko ay naranasan ko yung ganitong pangyayari. Di ba? Halos 100 taon na ulit ito. Kaya ito yung isang bagay na kung saan ay talaga nagdulot sa akin ng marami ding kaisipan, ng maraming mga bagay tungkol sa kung ano ba yung dapat talaga na itugon natin sa ating Diyos. Kaya sa umagang ito, nais na ipaalaala sa atin ating Diyos. Pag sinabi kasing maging matatag tayo sa pananampalataya, hindi ito yung pananampalataya na sa umpisa lamang tayo matatag. Bagaman napakahalaga na sa umpisa ng ating pagkakilala sa Diyos, yung pananampalataya na meron tayo, napakahalaga na mabuhay tayo sa pananampalataya at mamatay tayo sa pananampalataya. Kung paano tayo nagsimula, dapat magpatuloy yan hanggang kamatayan. Faith unto the end. Ang sabi rito sa Revelations 2:8-11, sabi po rito, medyo direct yung mga talata na sa umagang ito'y binigay sa atin natin Diyos. Ang sabi po rito, isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Smyrna, ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Ang namatay ay muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo,
Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Verse 11, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Alam niyo po, napaka-precise, napaka-diin nung tinatawag na tumbok yung mga talata na kung saan ay ipinahayag o sinasabi sa atin ng ating Diyos. Alam niyo po, sa ating karanasan sa ating buhay, ang isa sa nakalulungkot na pangyayari sa buhay natin o sa mga ginagawa natin ay yung tayo dumating sa punto na natatapos yung istorya. Halimbawa, sa ating mga panonood sa TV, may mga teleserye, di ba? Meron talagang mga tao na talagang kapigilin mo na. Ay talagang uupo at uupo sa harap ng TV para subaybayan yung mga nobela o teleserye na kanilang pinapanood. At dahil sa gustong-gusto nila, ayaw nila itong magtapos. Pero siyempre, ang katotohanan, lahat ng bagay ay nagtapos. Miski ang mga libro, lahat ng uri ng libro na meron sa mundo, lahat yan may huling pahina. Lahat yan ay nagtatapos. Ganon din ang buhay ng tao. Alam natin lahat na tayo hindi permanente sa mundong ito. Itong mensahe po ngayong umaga, hindi po ito evangelism. Bagang sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, ito'y pagpapahayag ng kaligtasan para sa kanila. Pero sa mensaheng ito na sinasabi, manatiling matatag sa pananampalataya, ang kinakausap dito yung mga Kristiyano. Kaya napakahalaga po na sa buhay natin, patuloy na alalahanin lagi natin na ang buhay natin ay hindi permanente. At kapag sinabing hindi permanente, na anytime pwede itong mawala, napakahalaga ng tinatawag na pananatili. Yung tayo nananatiling nasa pananampalataya, ano man ang mangyari sa atin. Hindi permanente, kaya kahit sino pa yung mga mahal natin sa buhay, gaano man natin kamahal, gaano man natin alagaan, mawawala at mawawala kapag iyan ay dumating sa panahon itinakda ng ating Diyos. At iyan yung tinatawag na reality of life, na alam naman natin lahat. Katotohanan na hindi natin pwedeng isa-isang tabi. O yung katotohanan na parang bagang baliwalain natin. Dahil sa paniwala natin at sa hindi, lahat tayo isakop ng pangyayaring iyan. Ang buhay sa mundong to ay may pagwawakas. Pero siyempre, bagaman lahat ng buhay ng tao ay dumadako doon sa tinatawag na ending, dalawa ang nangyayari sa pagtatapos. Yung iba, miserably, sila'y namamatay. Yung iba naman, joyfully, sila'y namamatay. Siyempre, alam na natin kung sino yung mga taong namamatay na miserable ang magiging kalalagayan at kung sino yung mga mamamatay na magiging kalalagayan ay kagalahan. Alam na natin lahat yan. Siyempre, sa isang tao, lalo higit sa nakauunawa ng salita ng Diyos, kung gusto niyang tanawin yung kanyang buhay, afterlife, dapat makita niya kung ano yung buhay niya ngayon. Dapat alam ng tao kung paano siya nabubuhay ngayon para malaman niya kung ano yung magiging buhay niya sa kabila. Meron laging mabuti at merong masama. Hindi pwedeng puro mabuti lang at hindi rin pwedeng masama lang. Ang kaigihan sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na lingkod ng Diyos, ano man ang mangyari, merong kagalakan at pag-asa na darating at inilala ng Diyos para sa atin. Alam niyo po ito sa binasa natin sa pahayag, 2:8 hanggang 11. Doon ay may mga katotohanan na kung saan ay nakapaloob na dapat ay patuloy na maging paalala sa atin kung paano tayo patuloy na magiging matatag sa pananampalataya. Yung una na katotohanan, ang sabi po rito, the one who made the promise is true. Sa tao, maraming tao nangangako,
Pero siyempre, kahit sino pa yung tao na yan, laging may daw tayo na yan ba'y totoo. Di ba? Kahit pangakilala na natin yung tao na nangako sa atin minsan sumasablay dun sa pangako, di ba? Pero ang Diyos na nangangako sa atin ay isang Diyos na totoo. Amin po ba? Ang sabi niya sa John 3:16, very popular, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang kung ang sino may sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nangangako nito ay ang Diyos. Na kung tayo mananampalataya kay Kristo Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. At iyon ay isang pangakong totoo. Ang sabi sa Bilang 23:18-20, ang Diyos ay hindi sinungaling. Yung Diyos na nangako sa atin ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, hindi ko kayang bawiin. Bagaman ang isang katotohanan, pag ang pinag-usapan ay pangako, lahat ng pangako, yan ay may tinatawag na parameters. May limitasyon. Meron yung tinatawag na boundary dun sa tao na tatanggap. Kasi dun sa unang binanggit pa lamang sa for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Diba? Ang pangako, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaya lamang ang parameter, ang limitasyon sa mga mananampalataya lang. Na dapat sa buhay natin, siyempre dapat patuloy natin itong nakikita. The promise was intended only to those who believe in Christ. Yun ang limitasyon, yun ang parameters. Ang sabi rito sa John 20:31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon, ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yun yung bagay na dapat makita, yun yung bagay sa mga kaibigan, mga kakilala natin na nakapakinig ng salita ng Diyos, na sila'y napagpapala ng salita ng Diyos. Ang tunay na pagpapala, yung makita natin ang katotohanan, na may sinasabi ang Diyos. Meron siyang pangako, kaya lamang hindi lahat tatanggap ng pangako. May boundary, may kondisyon na dapat ay patuloy nating lakaran, unawain at i-apply sa ating buhay. Ang pangako, buhay na walang hanggan. Excited po ba tayo sa buhay na walang hanggan? Amen. Salamat. Excited tayo. Excited po ba tayo sa buhay na walang hanggan? Sa John 6:40, sabi po rito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nang nakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Ito'y pangako. Hindi nga lang pangako ng tao, pangako ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba'y kumbinsido? Sa lahat ng mga nakakapakinig, nakakapanood, ikaw ba'y naniniwala? Ito ang pamamaraan ng sabi ng Kristo, sabi ng salita ng Diyos, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kinakailangan. Kung tayo naniniwala, kinakailangan lakaran natin. Mangyari ito sa ating buhay. Kasi kung hindi natin ito paniniwalaan, sino pa ang ating paniniwalaan? Ano pa ang makakakumbinsi sa atin? Kung itong mismong Diyos na nagsasalita at nangangako ay hindi natin paniniwalaan. Pangalawa, to the recipient of the promise, courage is required. Sa mga tao na tatanggap ng pangako, kinakailangan yung katatagan. Yung courage, tatandaan natin, yung inyo-offer na kaligtasan ng Diyos, yung katotohanan ay pinapahayag ng Diyos, laging kina-challenge ng kaaway. Naniniwala po ba kayo doon? Pag may sinabing ganito ang salita ng Diyos, ito ang sasabihin ng kaaway. Kinokontradict niya. Kina-challenge niya lagi. Lagi siyang may oposisyon. Na minsan nakalulungkot, unknowingly,
or unwittingly, tayo mismo pumapasok dun sa ganong kalalagayan. Yan ay trabaho siyempre ng devil. Ano ba trabaho ng devil sa ngayon sa Biblia? Yung say walang tigil sa paggawa ng kasinungalingan, sa paggawa ng pamamaraan, pandaraya upang yung mga nailigtas ay patuloy na mapahamak. Di ba? Alam ng devil na hindi niya kaya ang Diyos. Alam ng devil na wala siyang panapat sa ating Diyos. Eh sino ang kanyang inaatake? Tayo. Dinidistort niya yung ating isipan, yung ating puso, na dahil doon, kapag na-influensyahan yung ating isipan at ating puso, doon siya nagtatagumpay. Nadadaya niya tayo. Kaya ano sabi rito sa salita ng Diyos? Tayo lahat, bunga ng pagkilos ng kaaway, na tayo ay ilayo sa piling ng Diyos, nakakaranas tayo ng mga pag-uusig na ang ilan doon o marami doon iniaalaw ng ating Diyos. Christians will suffer persecutions. Kaya kapag tayo nagpapasalamat lagi, Panginoon, salamat, walang problema, walang pag-uusig na dumarating sa akin. Baka yun na yung problema na dumarating sa atin. Kasi tatandaan po natin ang pagsubok, magandang buhay at pangit na buhay. Parehong pagsubok yan. Kapag hindi naging maganda ang ating pagtanggap sa mga magagandang nangyayari sa ating buhay, mga pagpapala, pwedeng gamitin ang kaawayan para tayo ilayo. Diba? Marami ang napagpala, bunga ng pagpapala na wala sa pagiling ko. Ang sabi rito sa 2 Corinto 12 is, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako man ay mahina. Kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Alam niyo, napakasarap nitong tinuran nito ng Apostol Pablo. Di ba? Kaya kay Apostol Pablo, hindi issue yung sabay inumusik, sinasaktan. Kasi sa panahon yun, na yung kanyang lupang katawan ay nahihirapan, mas lalong lumalakas ang kanyang spirito. Dapat makita natin yun. Merong pag-uusik, pero ang pag-uusik na yan, hindi dapat magdulot sa atin ng pagbagsak. Kaya ang sabi sa atin, magpakatapik tayo sa pananampalataya. Tayo hindi tanggap ng mundong ito. Kung gusto natin, mga kapatid, na tayo tanggapin ang ating mga kaibigan, tanggapin tayo ng mundong ito, hindi tayo tatanggapin talaga ng mundo kasi iba tayo sa mundo. Tayo yung mga mamamayan ng kalangitan, sabi sa Filipos 3:20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Tayo nakikiraan lang dito, kaya huwag tayong mapasarap. Di ba? Kasi baka sa sobrang sarap ng pamumuhay natin sa mundong ito, yung pananampalataya ay maapektuhan sa atin. Sabi rito, doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Jesucristo. Para sa atin, kailangan yung katatagan. Kasi ano ang katapat ng persecution sa mga pag-uusig? Lahat katatagan. Katatagan saan? Sa pananampalataya. Meron nga ito'y true to life. Ang pangalan ng taong yon ay si Blankenship, Ray Blankenship. Dumating yung time, nagkaroon din ng bagyo sa kanila, nagkaroon ng flash flood. Ngayon, nung sinasa tahanan niya, habang dumaragasa ang baha, na mataas na ang tubig, nakita niyo isang batang babae na naahagos na patagpa, nagsisisihan. Nung makita niya yung parating patapat sa kanyang bahay, kara-karakay bigla siyang lumabas at talagang nilundag niya yung tubig na rumaragasa. Hindi niya agad naabot, talagang gumawa siya ng paraan. Ito po'y totoo. Ito po'y nangyari po sa Amerika, na kung saan ito ay ginawaran siya ng Coast Guard sa Amerika
ng Silver Life-Saving Medal. Sa kanyang kagustuhan, yung kanyang pagnanais na mailigtas yung bata, gumawa siya ng paraan at hanggang sa dumating yung time na talagang nahawakan niya. At bago dumating talaga yung mga rescue, ay na-save na niya yung bata sa tabi at naiyaman na niya sa tumaragas ng tubig. Dahil dun sa kanyang ginawa, gaya sinabi ko, ginawaran siya ng Coast Guard's Silver Life-Saving Medal. Dahil doon sa hindi makasarili na kanyang pagpapasya, yung courage, yung tapang na meron siya. Alam mo, pwedeng sabihin natin na normal lang naman yun eh. Na kapag may nakita tayo, talagang lalanguin agad natin at ililigtas. Pero alam niyo ba mga kapatid, itong si Ray Blanchett, hindi marunong lumangoy. Di ba sa atin, kapag tayo hindi marunong lumangoy, gusto naman natin iligtas, pwede ka muna, hindi tayo marunong lumangoy. Pero yung courage, yung kanyang tapang, yung desisyon niya, na gawin yung isang bagay para sa kaligtasan ng ginawa niya yun. Sa tulang hindi niya tingnan yung kanyang kalalagayan. Yung pangatlo, sabi rito, the call to remain faithful unto the end. Ito naman talaga yung noon pa. Ay pinaalala sa atin, hindi lamang upang ating malaman, kundi ito'y maging bahagi ng ating buhay pananampalataya. Paalala sa atin sa Revelations 2:10, yung kalawang bahagi. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ang korona ng buhay. Tayo'y tinawag ng Diyos upang maging tapat sa Kanya. Hindi upang maging tapat sa ating mga personal interests. Minsan yung katapatan natin sa Diyos, yung katapatan natin sa paglilingkod sa Diyos naapektuhan dahil meron tayong loyalty na mas mahalaga minsan yung ating sarili na pinahalaga natin. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tinatawag na katapatan sa Kanya. Sa paanong paraan, maging committed tayo. Marami tayo napakinggan ng mga pag-aaral patungkol sa commitment. Commitment sa Diyos at sa iglesia na pinagkatiwala niya sa atin. Commitment sa ating buhay na matayin tapat sa Diyos. Hindi po pwedeng ngayon tapat ka sa Diyos pag nasa loob ka tayo ng bahay-sambahan and then paglabas na, naapektuhan na yung ating faithfulness. Nai-influensyahan tayo ng mundo na ating nilalabasan. Ang sabi ng Diyos, faithfulness unto the end. Continuous, kasi nga bakit? Dahil doon sa sinasabi natin na hindi natin alam. Doon sa paglalakbay natin ito, saan ka tayo puputulin? Kaya napakahalaga ng tinatawag na dumating man yung time na maputol yung aking buhay sa mundong ito, matagpuan tayo na tapat. Napakahalaga po nun. Maging tapat tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap. Kaya lang, alam naman natin na hindi talaga tayo sa sarili umaasa, kundi sa Diyos. Kaya lang, napakahalaga ang kondisyon na tayo maging tapat sa Kanya. Yung talagang siya ang ating binubunan. Sa paanong paraan, mag-iingat tayo sa mga stumbling blocks. Beware of stumbling blocks. Alam niyo ang problema sa marami. Hindi niya alam o hindi nalalaman na sa harapan niya ay mayroong magpapatumbas. Di ba, literal. Bakit ba natapaan ng isang tao? Hindi niya nakita. Di ba, malimit yun. Natalisod kasi hindi nakita. Ganun din sa atin sa mga Kristiyanan. Hindi kasi tinitingnan yung nilalakad. Sa buhay natin mahalaga bilang Kristiyano. Dapat nakikita natin ang nilalakaran natin. Sa paanong kaparaan?
Kapag nakikita natin mali ang ating nilalakaran, bilang Kristiyano, anong sinasabi sa atin natin Diyos? Kasi kapag mali ang nilalakaran mo, madadapa. Kapag nagpatuloy. Kaya ano sabi sa Hebreo, sa 12:1, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Meron tayong gagawin. Faithful tayo, meron tayong gagawin. Gusto nating maging matatag sa pananampalataya, meron tayong gagawin. Diba? Ano dapat gawin? Yung mga nakaharang na yan sa ating buhay, pananampalataya na maaaring magdulot sa ating pagkadapat, tanggalin natin. Alam natin sa ating sarili kung ano ang nakapagpapadapa sa atin. Alam natin sa ating buhay, personal, kung saan tayo mahirap. Hindi pwedeng alam lang natin. Kinakailangan alisin natin. Kaya sabi rito, talikuran, meron tayong gagawin. Kung sa tingin mo, hindi mo kaya yan, huwag mong puwersahin. Ikaw pala kayang itumba niyan eh. Huwag mong puwersahin, tumalikod ka na dyan. Kaya sabi sa kawan, may daang tila matuwid na hindi nakikita ng tao, akala niya matuwid. Pero ang dulo, kapahamakan, bumalik ka na. Bakit hindi ka nakabalik? Dahil doon sa personal, yung commitment pang personal, hindi commitment sa Diyos. Mag-ingat sa mga stumbling blocks. Bakit? Bakit? Ang sabi rito, they can influence your doctrine. Hindi pa pinag-usapan dito yung doktrina ng iglesia. Yung iyong pinaniniwalaan. Alam ng Kristiyano, karamihan kung ano ang tunay, kung ano ang dapat. Pero bakit nasisira? Kasi nai-influence. Ang sabi rito ni Apostol Pablo sa kay Timoteo sa 2:4-3, sapagkat darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Ito yung nakalulungkot. Matagal nang dumating ito actually. Marami na tayong naririnig na aral, na wastong aral. Pero hindi talaga tunay na pinakikinggan. Ano ulitin ko sabi? Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ang gusto nilang pakinggan, yung mga tagapagturong man-pleaser. Kasi pag man-pleaser ang isang preacher, abay, talagang sayang-saya ang mga nakapakinig. Diba? Pero ito paalala, walang masama na maging masaya ang mga tagapakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang masama ron. Pero kung kaya ka lamang nasisiyahan ay dahil sa yun ang gusto mong marinig, ang salita ng Diyos napakahalaga. Na maunawa natin na dapat ito tumatama sa atin. Kapag sa tingin natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay wala nang epekto sa atin, eto lang sa tainga, may problema yun. Dapat meron niyang epekto sa ating buhay. At kung tayo man ay nakakarinig ng pahayag na tayo ay nasasaktan, isipin natin, ang Diyos ay nagsasalita sa atin dahil kung binasa natin ito'y kapahayagan ng Diyos. Uulitin ko, sabi rito, para huwag tayong mag-justify. Kasi ito na yung salita ng Diyos na ang kailangan natin, paniwalaan natin. Kasi ang tanong nga kanina, kung hindi tayo maniniwala dito, saan tayo maniniwala? Ang sabi rito, ulitin ko, sapagkat darating panahon, hindi nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Kaya si Apostol Pablo, napakarami siyang mga
ipinahayag para sa kakristyanuhan na kung ito'y patuloy lamang natin i-apply sa ating buhay at tatanggapin, huwag magmamatigas tayo sa ating puso. Napakalaking pagpapala na gagawa sa ating ito. Di ba? Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga huling sulat? Sa panahon siya ay mamamatay na, siya ay kukunin na ng Diyos. Ang dami ng mga paalala. Ako sa akin, napakahalaga ng mga huling habilin. Even sa ating Panginoong Sus, ano yung pinakamahalaga na huling habilin? O yung huling habilin na kanyang binanggit? Humayo kayo sa sanlibutan. Ipangaral ang mabuting balita bago siya umakyat sa langit. Si Apostol Pablo, ganoon din. Matindi ang paalala kay Timoteo bilang kanyang prodigy, bilang kanyang tinre. Di ba? Napakahalaga. Ano sabi nito? Paul warned of false teachers. And very specific, binanggit na Pablo kay Timoteo. Ano sabi nito? Pangalan, si Himeneo at Fileto. Kilala natin ang mga false teachers. Maring hindi yung sinasabi sa Biblia na nahayagan, na sinasalungat ang salita ng Diyos, mga nagtuturo na salungat sa salita ng Diyos, na si Kristo ay hindi Diyos. Mas nakatatakot yung mga false teachers na ang binabanggit ay ang salita ng Diyos. Pero hindi naman makita sa buhay. Hindi makakita yung kapahayagan sa buhay. Mahalaga yun. Di ba kapag sinabi natin pag sinabi natin na ako'y mabait ako, matulungin. Pero hindi naman ako mabait sa bahay ako at hindi naman tumutulong. Sinungaling ako. Pwede kong ipahayag yun. Maganda yung pahayag na yun eh. Di ba? May isang tao, sabihin ko na ito'y napakamabuting tao, pero wala nang ginawa kundi kasamaan. Sinungaling ako. Pero maganda sinasabi ko para sa tao. Maganda ang sinasabi pero hindi totoo. Diba? Paano nakikita hindi totoo? Dun sa katunayan. Yung mga pruweba. Pag sinabi natin na tayo tumanggap kay Kristo, nakapagkaisa kay Kristo, at isa na tayong bagong nilalang, ang dapat, wala na yung dating pagkakataon. Ang Biblia po, may sabi niya. Ang Biblia, may sabi niya. Uulitin ko, hindi natin kaya yun. Pero yung mahalaga, yung ating patuloy na katapatan sa Diyos kasi tutulungan niya tayo. Mag-ingat tayo sa mga stumbling blocks. Ano sabi rito? Makaka-influensya yan sa ating pag-iisip, sa ating reasoning. Maraming tao, palibasa ito yung sarili niya, yung makatutulong sa kanya, ito yung buhay na makapagbibigay ng kaalwanan sa kanya, ginag-justify niya. Nabago yung kaisipan. Na pag sinabi ng Diyos, hindi dapat ganito, wala nang justification. Lalo tingin na yung pakinabang ay meron kang nakikita na para sa iyong sarili lang. Mag-ingat, hindi lamang isipan ng may influensya, they can influence our actions. Yung standing blocks na. Sabi sa ikalawang Timoteo ulit, Apostol Pablo sa 4:14-15, napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro ang Pangkay Tangsod. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya. Sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa pinangangaral natin. Alam niyo ito, yung mga binanggit ng Apostol Pablo, puro babala. Na ito talaga yung dapat na makita natin sa buhay na ito. Kapag tayo lumalakad na tila baga tayo lumilihis sa kalooban ng Diyos, alalahanin natin yung babala. Yung paalaala. Kasi kapag merong nagpapaalala sa atin at nagbababala sa atin, hindi para sa Kanya yun. Para sa atin yun. Mahalaga tayong makinig.
Bakit sinabi ni Apostol Pablo yun? Dahil ba gusto lamang niyang sabihin? Mayroon siyang layunin. Proteksyonan ang si Timoteo at proteksyonan ang iglesia. Yun ang nais ni Apostol Pablo. Kaya huwag natin hayaan na yung mali na isipan na meron tayo magkaroon pa ng kapahayagan sa ating mga aksyon. O pwede naman hindi dumalo sa pagkakatibo. Sabi ng Diyos, dumalo tayo sa pagkakatibo. Kasi ganito, ganyan, kasi ganito. Ano yung paalala ni Apostol Pablo? Doon kay Alejandro Panday-Tanso? Ang sabi, mag-ingat, iwasan. Sabi ni Apostol Pablo, bakit na binanggit yun kay Timoteo sa 1 Corinto 15:33? Ang masasamang kasama, nakakasira ng magagandang ugali. Ito matagal na natin alam to. Diba? Meron pang ang kasabihan na hindi naman na sinasabi at ito yung may bahaging ginajustify din sa Biblia. Sabihin mo kung sino yung kasama mo, sasabihin ko kung sino. Pag sinabing kasama, hindi yung nakausap mo lang, nakakain lang. Hindi ito yung talagang barkada. Yung company. Tayo lahat, tingnan natin. Ano yung nagiging influensya sa atin. Bantayan natin yung mga nakakasama natin. Huwag tayo mag-justify. Magbantay tayo. Madali namang makita. Lahat tayo nakakaunawa. Ito bang mga grupong to na aking inaanuhan ay naka-influensya sa akin negatively? Kaya lang, dapat makita natin yun. Marami negative na nagiging influence sa kanya, hindi pa nakikita. Kaya nagugulat bigla na dapat. Mag-ingat tayo. Sabi mo nga, hindi lahat ng tao sa paligid ay hindi pwedeng samahan. Ang ating Panginoong Jesus, alam na niya, lahat ng lahat. Nakisama, inakusahan pa nga siya. Pero hindi siya na-influence. Siya ang naka-influence. Diba? Dalawang bagay lamang yan. Madali natin makita kung tayo ba ay dapat sumama. Kapag ba yung taong yan o yung mga bagay na yan ay nakadudulot sa atin ng mabuti, nakapagpapalakas sa atin bilang Kristiyano, o ito'y nagbabawas sa pagkakilala sa atin bilang Kristiyano. Tingnan natin, bantayan natin ang ating mga actions. Meron na ba tayong nagiging gawa o ginagawa na hindi dapat natin ginagawa? Bantayan natin. Hindi po pwedeng, kasi talagang ako'y magagalitin. Ay, hindi pwede. Ako'y nadala lamang ng damdamin. Kaya nga sabi, bantayan eh. Kapag ikay magagalitin, huwag mong ilalagay ang sarili mo sa sitwasyong magagalit ka. Kasi alam mo naman, magagalitin ka eh. Hindi ma-apektahan ka lang. Diba? Ang sabi rito ni Apostol Pablo kay Timoteo pa rin sa 3:1 versikulo, dapat mong malaman o dapat nating malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti.
Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ang sabi ni Apostol Pablo, iwasan mo ang mga ganyang uri ng tao. Mga kapatid, ang bigat. Pero ito ang sinabi sa Biblia. Kapag nakikita mo na ganun ang mga tao, ano sabi? Payo? Kung i-repress natin, kung gagawin natin ng kung hindi mo sila kayang baguhin, iwasan mo. Yung bang mga masasamang yan, sino ang kailangan yan? Tayo. Para sila'y mabago. Hindi yung para tayo, may influensyahan. Kaya kung hindi natin kaya, mahina tayo sa pananampalataya, hindi tayo ganun katatag, kapatid, sa ngayon, iwasan mo muna kung ikaw ay nag-influensyahan. Sinasabi ng Diyos kung ano yung kanyang inaasahan sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, sinasabi ng Diyos kung ano yung kanyang inaasahan sa atin. Meron siyang inaasahan na dapat nating paniwalaan at dapat nating lakaran sa ating buhay. Alam niyo, ang mundo, ay lahat ng ilang mga binabanggit natin. Napakadali na tayo ay influensyahan. Napakadali. Pero ang hinihingi ng Diyos, na influensyahan tayo ng kanyang salita. Dapat kung naririnig natin salita, simula sa akin hanggang sa kalimitan, dapat maka-influensya sa atin. Hindi yung paglabas natin, pagbalik natin sa tahanan natin, yung influensya pa rin ng sanlibutan ang makikita sa atin. Kung paano tayo bilang asawa, kung paano tayo bilang anak, kung paano tayo bilang apo, magulang. Dapat yun ang paalala. Totoo kung naririnig natin ngayon ay talagang mabigat, pero kailangan natin ng mabigat eh. Kinakailangan ng kooperasyon. Kasi baka kinakailangan tayo ay bumalik talaga ng tuluyan. Marami tayong dapat alisin sa ating buhay. Huwag natin i-enjoy. Sa Mateo 5:29-30, kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, bukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong mong katawan ang tapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ay itapon sa impyerno. Ano ang gusto lamang ipakita rito? Alisin natin yung makapagpapahanap sa atin. Yung mga meron tayo sa ating buhay. Huwag na muna natin, for the meantime, huwag na muna natin tingnan yung kapwa natin. Huwag na muna natin tingnan yung pula ng ating asawa, ng ating anak, ng ating magulang. Huwag na muna yun. Ang tingnan na muna natin yung atin. Nang payo sa atin, gawan natin ng paraan. Hindi yung after nito, ang kakausapin natin yung anak natin na, anak, itong sabi, ganyan-ganyan. Hindi. Tayo muna. Kasi katunayan, kapag nakita ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng ating kapwa, yung pagbabago sa ating buhay, napakalaking influensya sa kanila. Pwedeng kahit hindi tayo magsalita, maniniwala sila sa atin. Diba? Ulitin ko kaya sinabi ko kanina. Kaya marami sa atin ang nahihirapan kasi nag-enjoy tayo. Satisfied tayo. Kaya tuloy hindi tayo nakikinig sa payo.
Ang mabigat, kapag tayo ay pinapayuhan, nag-justify tayo. Huwag natin hayaan na tayo manatili doon. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na sa bagay pinapahayag sa atin. Dapat kilalanin natin yung ating mga mali na ginagawa sa harap ng Diyos na nakaka-epekto sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi naman huli pa ang lahat, may buhay pa tayo. Meron pa tayong lakas, meron pa tayong kakayanan na makasunod sa kalooban ng Diyos. Bagaman the damage has been done, maaaring sa mga ginawa nating kamalian, mga nakaraan, maaaring may mga naapektuhan. Pero siyempre, ang dapat natin gawin, magsaayos tayo sa ating buhay. At kung meron man tayo na mga naapektuhan, abutin natin sila. Diba? Ang sabi rito, faithful unto the end. Yun lahat ng mga binanggit ko. Yun ang mga humahadlang. Maaring physically, parang tayo ay nagpapatuloy unto the end. Pero sa harap ng Diyos, hindi tayo faithful sa Kanya. Alisin natin yun, yung lahat ng yun, yung mga balakid na yun. At panghuli, beware of the devil's scheme. Gaya na sinabi mga kanina, di ba? Kapag ang lalapit sa iyo ay isang tao na ang suot ay Dracula, na ang suot ay si mamamatay tao, lalayo ka na agad eh. Pero ang nakatatakot yung lalapit sa iyo na napakaganda ng kanyang kasuotan. Ang sabi rito, na tila para siyang anghel. Na dahil doon, tila baga kahit ano sabihin, gusto mong paniwala. Mag-iingat tayo. Ang devil, hindi siya lalapit na napakapangit. Nagkukunwari siyang napakaganda. Mag-o-offer siya sa iyo ng napakagandang buhay. Mag-o-offer siya sa iyo ng napakagandang pagkakataon sa buhay. Na ikaw ay mag-e-enjoy. Na pwedeng bumanong ikay makatutulong sa iba. Napakaganda. Pero bantayan natin, baka meron tayong nadadaanan. Baka meron tayong nalalaban. Kasi yun ang pangluloko. Sabi rito, masquerading as an angel of light. Lucifer, sabi sa Biblia, pinakamagandang tala. Mag-iingat tayo sa mga magaganda na kung saan ay dumarating sa ating buhay. They look appealing, ang sarap sa paningin, ang sarap sa pakiramdam, appealing sa ating mga mata, appealing sa ating sarili, at yung ating sarili, bunga ng lahat na ito, nagiging appealing naman sa iba. Diba? Kaya yun si Satanas eh. May mga pagpapala na ibinibigay sa atin na naglalayo sa paglilingkod. Hindi, ninais ng Diyos na pagpalain ka para kayo pumalibot sa paglilingkod. Hindi yun ang layunin ng Diyos. Hindi yun ang layunin ng Diyos. Dapat nakita natin. Kapag yung pagpapala na yung tinatanggap mo yun ay naglalayo sa Diyos, hindi sa Diyos yun. Dapat maliwanag yun kasi hindi intensyon ng Diyos na kaya ka pinagpapala para ikay lumayo. Bagaman meron tayong mga pagpapasya na talagang literal na pinagpala tayo ng Diyos, kaya lamang yung pagpapasya natin at yung pagtanggap natin sa pagpapala, mali. Simple lamang kapag tayo tapat ng pinagpapala ng Diyos. Simple lamang kapag tayo magkakaroon ng tithes and offering.
paano tayo nagkakasala sa Diyos sa pamagitan ng pagpapalabili niya. Hindi tayo nagiging tapat. Hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Ulitin ko, paalala sa ating salita ng Diyos. Lahat yan talaga meron niya. Yung key, nasa ating katapatan pagpapasya. Ang nais ng Diyos, ang sabi rito, finish the course. Fight the good fight of faith. Keep the faith. Sa bandang huli, kapag dumating yung tinakda ng Diyos sa ating buhay na pinanit natin kanina, at tayo ngayon ay nasa pintuan ng pagpapasya ng Diyos, dalawang bagay lang ang pwede nating marinig. Yung una, yung sinabi sa Mateo 7:23, at yung pangalawa, yung sinabi sa Mateo 25:23. Yung una, sabi ron sa Mateo 7:23, depart from me, you evildoers. Yung haharap tayo sa Diyos, dahil nabawi na yung buhay natin, masasabi sa atin, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala, mga mapagawa ng masama. O yung pangalawa, sa Mateo 25:23, nasasabihin, well done, my good and faithful servant. Come and share my joy. Alin ang sa akin ba? Ulitin ko, kaya binagay ko kanina. Pwede nating tanawin sa ating buhay. Alin doon ang maririnig natin sa sandali na tayo humarap sa Diyos? Alin doon? Tingnan natin yung buhay natin ngayon. Yung buhay natin ngayon, kung ano yung ating pamamaraan paglakad sa buhay nito, yun ang pwede nating tanawin na ano yung maririnig natin sa kabilang buhay. Ang paalala sa atin, gawin natin yung the best na maging kalugod-lugod sa Diyos. Maging matatag tayo sa pananampalataya. Maging matalino tayo sa pag-unawa sa ating pagpapamuray dito sa mundong ibabaw. Ang nais ng Diyos, maging tayo tulad ni Kristo. Be Christ-like. Hindi lamang sa pakikinig, hindi lamang sa isipan, kundi ito sa ating aksyon. Hindi lamang sa isipan, hindi sa pagsasalita lang, kundi maging sa aksyon. Maging katulad tayo ng ating tagapagligtas. So, oras na ito, ulitin ko, ang devil hindi tumitigil sa ating araw-araw. Simula sa pagmulat ng mata hanggang sa pagtulog, sa ating mga pagpapasya at pag-iisip, nakikialam siya. Huwag nating hayaan na tayo ay ma-influensya negative. Huwag nating hayaan. Be faithful unto the end. Uling talata, nais kong ulitin, ginamit natin kanina. Sa Revelations 2:10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigihati ang 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Muli, ulitin ko para maalala natin yung sinabi ko kanina, kung napakahalaga ng panimulang pananampalataya na ating tinanggap, napakahalaga rin lalo ng ating pananatili sa pananampalatayang yun hanggang sa katapusan. Sa umagang ito, pagpalain tayo ng Diyos ng pagkaunawa, ng pagkatuto, at ng pagsunod sa salita ng Diyos. Tayo po lahat ay umuo.